natin, ladies and gentlemen, ano nga po ba ang AYS? Paano ito makakatulong sa atin? Alright? Okay. So, sino po dito sa ating tech forum ngayong gabing ito ang nakapag-try na pong magkaroon ng online booking o nakapag-try ng mag-book? Ayan, gamit po ang inyong mga smartphones. Ayan, sino po dito ang nakapag booking na gamit po ang inyong smartphones? Alam niyo po, ang smartphone ay parte na po yan ng buhay natin mga Pilipino. Tama po ba? Halos lahat ng mga Pilipino ngayon ay gumagamit na ng smartphone. Alam niyo po, share ko lang po ng konti ang history ng online booking dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba na syempre in order for us to see the future, para maintindihan natin ano mangyayari sa kinabukasan, syempre kailangan po muna nating sumilip sa nakaraan para matahi-tahi po natin lahat 'yan. Tama po ba? So simulan po muna natin ang history coming from 13, 14 years ago. Nag-start po ang simulang online booking sa Pilipinas sa pamamagitan po ng Grab. And actually dalawa po 'yan sila noon, Grab and Uber. Ayan po siya. Ngayon po, sa pamamagitan po nito, nagkaroon ng online booking ng taxi na sa pamamagitan ng mga private cars, hindi mo na kailangan pumila at hindi ka na hindi mo na mararanasan yung toxic taxi culture sa Pilipinas. Ano yun? Bago ka pumasok at sumakay ng taxi, meron munang konting interview. Ayan, tama po ba? How many among you dito po sa pinag-uusapan po natin ang merong konting interview pag asay ka ng taxi at pag hindi ka nakapasok sa interview, hindi ka makakapasok. Ayan, nangyayari po ba yan? Nangyayari po yan. At alam niyo po, lahat yan pinalitan ng Grab. Ang ginawa po ng Grab is, lahat ng mga pangit pinaganda niya. Mabait na driver, mabangong kotse, at the same time, maaasahan mo yung paghahanap kagad ng mabilis na transportation gamit ang app mo. Ayan po yan. Sumunod po, by the way, ang Grab ay hindi po galing sa Pilipinas. Ito pa ay isang Malaysian company na nag-start po sa ating bansa ng 2013. After naman po nito, pumasok ang Lalamove from Hong Kong. Ito naman po ay isang uri ng delivery service booking app wherein ang didisrupt naman po niya ay yung mabagal na delivery ng mga couriers na inaabot ng 5 days, 3 days to 5 days. Ayan po yan. So, dito kung kaya mo ipa-deliver isang oras lang, ay pwedeng-pwede. Ayun po siya. So maraming mga negosyo na tulungan nito. At mga tao din. Sumunod, ang Food Panda naman ay galing sa Germany. Sila po ay dumating sa Pilipinas ng 2014. At ang kagandahan naman po niyan ay sila naman ang nag-disrupt ng sloppy food delivery culture dito sa Pilipinas. Sino po dito noon, pagka magpapadeliver ka ng french fries o ng chicken, di ba? O ng burger, yung inyong delivery boy nawala, ayun, naligaw. Kasi walang mapa pa noon eh, tama po ba? Kumbaga, 2 oras bago dumating, malamig na yung pagkain. Pero maganda, sa Food Panda, isang tap na lang ng phone mo, hindi maliligaw ang yung delivery rider dahil may maps po. Ayun yan. At syempre, ang sumunod naman ay ang Shopee, na kung saan binigyan po tayo ng option kung saan tayo bibili, kung online ba, di ba? Or offline. At alam niyo po, ang Shopee dumating sa Pilipinas 2015. Ang maganda po sa kanya, yung mga mahal sa Tiangge na overpriced, nabibigyan niya ngayon ng mas magandang option ng mga Pilipino. Kung doon ba tayo bibili sa Shopee, or kung mas mura sa labas, pwede. Ang importante, may option ka na. Kagaya po nitong example natin, ito po ay mga cellphone cases na usually dati binibenta yan 300, 500 pesos. Pero may kita mo sa Shopee, parehong-pareho, same ng quality, same ng brand. Pero may kita mo 100 pesos lang. Tama po ba? Tissue paper, ganun din. May kita mo dati 80, 100 pesos, pero may nakikita ka 10 pesos lang sa Shopee. Ayan, tama po ba? So sino po rito nakapagpa-deliver na sa Shopee? Meron na po ba? Ayan. Ngayon, alam niyo po, yung mga apps na yan, noon, hindi pa naman sila ganon masyadong ginagamit ng mga Pilipino. Kumbaga dahan-dahan at steady lang ang users nila. Pero nagkaroon po ng isang hindi inaasahang pangyayari. 2019,
to 2018, 2019, meron daw kumakalat na sakit sa ibang bansa na nakarating po dito sa Pilipinas ng 2020 ng March. At nagkaroon po tayo ng lockdown, nagkaroon ng global pandemic. At alam niyo po, nagamit natin yung mga sinabi kong app kanina dahil nga tayo nasa bahay, tayo naman mga Pilipino napilitan na mag-adapt sa paggamit ng smartphone. Tama po ba? Yung mga hindi gumagamit ng smartphone, napa-smartphone na. Tama? At alam niyo po, nowadays, normal na po sa atin na ang bawat Pilipino kayang gumamit ng technology na to. At imagine niyo po, kung ang business mo ay may kinalaman sa paggamit ng smartphone na kung saan meron ang majority ng mga Pilipino, bata, matanda, may trabaho, may ngipin o wala, may smartphone. Tama? Di ba napakagandang negosyo niyan? At kung pag-iisipin po natin, kung nabubuk na ang taxi, nabubuk na ang pagkain, pwede ka na mag-shopping online, di ba? At the same time, pwede ka na rin magpa-deliver. Ano kaya ang next na mauuso dito sa Pilipinas na pwedeng mabook? At paano kung sabihin ko po sa inyo na yung susunod na mabubuk ay gawang Pinoy at meron pang business opportunity na kasama? Ayan po yan. So, let me introduce you sa concept po ng AYS. Ang AYS po ay isang short term sa pangalan po na App Your Servicio. Ibig sabihin po sa isang app, lahat ng klase ng services, skilled man or professional, makikita mo dyan. At ngayon po, ipapakita ko po sa inyo, ano nga po ba ang kagandahan? Bakit kami naniniwala na ang mga trabaho at mga serbisyo naman, ang next na maibubok dito sa Pilipinas. At gaano ito kalaki? Ayan po yan. Alright. So pag-usapan po muna natin, ang year na kami po ay nagkaroon ng research and development dito. 2021 po, nagsimula kami mag-aral itong konsepto na to. Ito po ay pinag-isipang mabuti. Naniniwala po kami na ang AYS ay nasa right timing dahil nga po ang mga Pilipino ngayon ay talagang nakapag-adjust at nakapag-adapt na sa digital space. Ayan po yan. At the same time, meron itong sustainable market na mamaya pa-explain ko sa inyo how services is evolving and how big is the services industry. At the same time, ang maganda po dito, nagsosolve tayo ng mga problema na ang pinaka-importante doon, ang AYS po, pag dito ka nag-book, safe, secured, verified, at may variety of options. Ibig sabihin po, kung low-end ang market mo, pwede ka. Kung mid-end ang market mo, pwedeng-pwede. Kung high-end ang market mo, mas pwedeng-pwede. Ayun po yan. Tinatakil natin lahat ng klase ng classes, no? Pagdating po dito sa Pilipinas. Ayun po yan. Mayaman, mahirap, middle class, kailangan ng service. Ayun po siya. Ngayon, para po mas malalim na conversation, alam nyo po ba na ang Pilipinas ay merong rapidly growing urban population? Since 2020 po ito, kumbaga dumadami ang mga may buying power sa Pilipinas dahil tayo po ay nagkakaroon ng increasing middle class population. Malaking factor po dyan ang nakikita nyo pagsulpot ng mga malalaking mga comfort foods and drinks na halimbawa po yung mga milk tea shops na yan na 200 pesos ang haba ng pila. Tama? Yung 200 pesos ilang kilong bigas na yon. Pero kahit na ang dadami na ng mga high-end na milk tea shops, meron din namang mid-end and low-end na mga milk tea shops. Still, anong class ka man, kung man nasa high-end, nasa middle class ka, or nasa low-end class ka, lahat po yun. Mapapansin nyo, may buying power na sila. At ang nakakatawa po dyan, bukod sa buying power na yan, pag-increase din po ng mga services ay tumataas na din. Alam nyo po ba, pagdating po sa paggamit ng internet, ang mga Pilipino, 83% daw po sa ating lahat ay marunong gumamit ng internet. At 74% sa ating lahat ay gumagamit ng smartphone. Ayan po yan. At alam niyo po, nakakatuwa, ang urbanization rate po natin ay pataas pa ng pataas. Ito daw po ay tataas pa ng 60% pagdating po ng 2030. At tayo po, bata, matanda, ay tech savvy. Kumbaga, marunong sa technology. Ayan po yan. So, kung ito po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, napakaganda na magnegosyo po tayo na mayroong kinalaman sa smartphone at may kinalaman sa internet. Tama po ba? Pero alam nyo po ba na dito po sa inyong mga screen ngayon, makikita nyo po dyan,
Alright? Ito naman po yung industry size. O ganito po kalaki ang pinag-uusapan po natin sa services industry. Ang services industry po ay nasa 781 billion pesos. Ganyan po na kalaki. At on the next 10 years, ito po ay magiging trillion. Ayun po, trillion pesos sa value. Alam niyo po, nakakatuwa, gusto ko lang po i-share sa inyo na ito po ang industry size naman ng online booking sa Pilipinas. Ang express or parcel delivery online booking ay nasa 75 billion ang industry size nito. Ang online food delivery naman po ay nasa 247 billion pagdating sa kanyang industry size. At ang pinagsamang ride hailing at food delivery ay nasa 262.7 billion. Ganyan po yan pagdating sa online booking. Pero ang market po pagdating sa online booking na services, mas malaki. Ayan. Hindi pa nga lang siya mauuso ngayon dahil nag-uumpisa pa lang po ang movement na ito. Pero there will be a time na times 2, times 3, times 4 na mas mataas to sa nakikita nating ibang online booking platform. At ngayon, mabibigyan po kayo ng opportunity na maging part nito o sakasakaling makikita nyo po yung napakagandang magiging flow nito sa inyong pang-araw-araw. Ayun po yan. So kami po ay mag-pitch lang. Pag nagustuhan po ninyo, pwede po tayong maging partners. Pag hindi naman po okay lang, friends pa rin po tayo. Pero ang importante ay nagkaroon po kayo ng extrang pagkakakitaan. Ayun po yan. Alright. So ngayon po, pag-usapan naman po natin yung mga problemang sinosolusyonan nitong AYS. Unang-una, dati ho kasi, sobrang laki ng inconvenience sa paghahanap ng service. May mga panahon na 2 linggo na hindi pa nagagawa yung tubo sa bahay ninyo na tumutulo. Minsan, buwan na, hindi pa tayo nakahanap ng electrician. Tama po ba? Minsan, ang tagal na lang sakit sa likod mo, pero syempre dahil busy ka, ang hirap pumila sa mga massage center, laging puno. Tama po ba? Pero paano kung merong isang app na lahat ng klase ng mga serbisyo na kailangan mo, isang tap mo na lang, makikita mo na at home service pa. Hindi mo na kailangan pumila, ikaw pa priority. Ayan po. Yan ang meron sa AYS. Kumbaga po, this time, hindi mo na kailangan magtanong-tanong kung kani-kaninong tao, baka may kilala silang ganito, may kilala silang ganyan. This time, gamit ang isang app, mabubuk mo na silang lahat. At yan po ay naka-geo location sa inyong phone. Nearest 10 kilometers, may kita po ninyo. At sumunod po dyan, syempre, hindi lang yung paghanap. Sobrang importante rin nung tinatawag po natin, ladies and gentlemen, na mga reliability nitong mga service providers na ito. Tama po ba? Kumbaga, dati, kailangan mo po munang subukan ng isang service provider para malaman mo na quality ang gawa niya. Pag hindi, charge to experience. Tama po ba? Pero ngayon, di mo na kailangan mag-trial and error sa mga service providers. Kasi meron ng reviews system ang AYS. Parang Shopee ho, di ba halimbawa, bibili kayo ng produkto sa Shopee. Ano una tinitignan mo sa produkto? Yung review. Tama? Yung mga dating clients, paano nila tinignan ng produkto, paano dumating, quality ba? Pinipicturean, binibidyohan. Tama po ba? Ikaw naman, sige basa ka. Dito po, alam niyo po sa Pilipinas, wala pang gumagawa nito sa services industry. Tayo pa lang ang merong reviews and ratings. So malalaman ninyo, coming from the past clients ng service provider, kung ilang star ang rate ng past client, at syempre may comment din at may picture din. Ayun po yan. So ang tawag po namin dyan ay transparency on service quality. At sumunod po dito, syempre, alright, yung pagiging verified ng mga taong to. Nowadays, ang hirap magpapasok sa bahay ng mga strangers. Tama po ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo, kami muna ang nagsuri ng mga hindi mo kilala para yung tiwala mo nandiyan. Ibig sabihin, ang mga service providers po ng AYS ay dumaan sa masusing screening. Kasama po dyan ay sila po ay nagsasubmit ng mga requirements. Una po doon, nagsasubmit po sila ng NBA clearance, police clearance, patunay ng kanilang profession, proof of profession or proof of competency. At the same time po, sila ay dumadaan sa psychological interview. Ayan. Maaaring malinis ang kanyang record, pero baka naman mamaya may attitude problem, nalalaman po yan ng ating mga staff na psychologist. Ayan po yan. Ibig sabihin po nun, sinisigurado natin na hanggang attitude, hanggang
hanggang malinis na record, importante. Verified lahat ng makikita mo sa AYS. Ayan po yan. Dati, ang laking concern po niyan, safety and security. Hindi ka sigurado. Ayan, tama po ba? Kaya minsan kabaka-baka pagka, baka mamaya, kumbaga sumasali silang. Tama po bang ngayon? Eto na ang solusyon. Nandito na ang AYS. Ayan po yan. Sumunod po, syempre, dati, ang hirap dahil disorganized din ang service industry. Kailangan, kapag maghahanap ka ng tubero, sa iba-ibang mga kaibigan mo hanapin. Tama po ba? Naghahanap ka ng manghihilot, sa iba-ibang tao mo hanapin. Pero dito, lahat ng kailangan mo, nandito na. Kahit po yung nagbubuk ng, ng mga sa bookkeeping, nag-aayos ng chart of accounts mo. Ayan, yung mga may negosyo dyan. Meron din po tayo dyan, lawyers, nurses, physical therapist. Nandyan din po yung mga electrician, nandyan din po yung mga painter. Halos lahat po, even tutors, English tutor, math tutor, music tutor, lahat po nandyan na. So, anything na kailanganin mo, ang gusto po natin mangyari pagdating ng serbisyo, ang hanap lagi, AYS. Ayan, AYS mo na yan. Ayan po yon. So dati, sobrang limited. Hindi mo alam saan ka pupunta kung kailangan mo ng certain service. So right now, we are trying to be the marketplace of all services sa Pilipinas. Ayan po siya. Ngayon po, syempre, nandyan din yung flexibility on convenient booking, no? Dati po kasi, tayo ang sumusunod sa oras ng service provider. Parang, libre lang ako sa Tuesday, kailangan mo na ngayon. Sa, anong araw ho ngayon? Thursday, Tuesday pa libre yung kakilala mo. Dito, ang maganda, ikaw ang masusunod sa time. Anong oras mo kailangan ng service? Siguradong merong service provider na available sa oras na yan. Ayan po yon. Ang next din po is yung opportunity nito pagdating po on a nationwide scale. Alam niyo po, ang ganitong klaseng negosyo ay hindi po lalaki kung hindi ito nationwide approach. Kumbaga, importante na kaya mong hawakan ang buong Pilipinas. Ang maganda dito sa atin, halimbawa po ang mga service providers natin ay taga Luzon. Halimbawa, nakapag-asawa siya, sa Visayas siya tumira. Kahit po lumipat siya sa Visayas, lahat ng mga tao na malapit sa kanya, nearest 10 kilometers, kita ang service na kaya niyang gawin. So, hindi siya mawawalan ng trabaho, hindi siya mawawalan ng pagkakakitaan. At ang maganda po dito sa AYS ay ang service provider po ang nasusunod sa presyo. Ayan po yan. Hindi po kami. Hindi po AYS ang nagsasabi ng standard price. Bakit? Kasi naniniwala po kami, ang market, may sariling appetite po yan. Hindi natin pwedeng hawakan sa leeg ang market. Tama po ba? Kasi ang mga tao, iba-iba ng preference. May mga tao na naghahanap ng service na budget meal lang. Budget meal lang, yung talagang yung low end. May mga tao naman ang budget, gitna, sakto, mid-end naman. May mga tao naman na ang service na kailangan nila, yung high-end. Alam niyo po, para namin nalaman yan, on bawat services may mga ganon. Kahit nga magpapakonstruct ka ng bahay, di ba? Merong basic, may mid-end, merong luxury. O, di ba? May sakto lang, may gitna, may pang luxury. Construction yun. Alam niyo po sa massage, ganun din. Kumbaga, may mga tao na naniniwala na 300 pesos ang massage. May mga tao naman naniniwala na ang massage dapat 600, 700 para quality. May mga ganon. Tama? At kanya-kanyang opinion yan. May mga tao naman naniniwala dapat 1.5. Kasi ako yung masahe ko 1.5 therapeutic eh. Kumbaga may mga lymphatic pa talaga na strokes yan na merong art at scientific background. At alam nyo, hindi mo sila mako-convince na yung 1.5 magti-300. At syempre, hindi mo rin mako-convince yung service provider na naniningil ng 1.5 na mag-300. Tama po ba? Kumbaga, ang maganda sa AYS, alin ka man sa stages or classifications of markets, meron kaming customer, meron kaming service provider para sa iyo. Ayan po yan. Kaya po tayo tinawag na marketplace of services. Ayan po siya. Sumunod po dito, tayo din po ay nagbibigay ng opportunity sa mga small and medium service providers na magkaroon ng enterprise level
ng visibility sa pamamagitan ng ating app. Kumbaga kapantay mo yung malaking korporasyon sa visibility at reach dahil po sa AYS. At malaking tulong po ito, lalong-lalo na sa mga small and medium na mga nagsisimulang service providers. Sumunod po niyan, ang AYS lang po ay merong tinatawag, ay bukod tangi na merong robust customer service system. Ibig sabihin po niya, nagkaroon ng aberya. Alright? Kami po namamagitan. Kung kailangan po na AYS ang mag-abono sa mga back job, ginagawa po namin yan. Dahil gusto natin ay si customer ay satisfied sa kanyang mga bookings. Ayan po yan. Ngayon, yan po ang mga problemang sinasolve natin. At nung nakita po natin yung problema na yan, ay tayo po ay nag-formulate ng isang napakagandang app with idea na makatulong sa mga Pilipino, hindi lang po sa mga naghahanap ng trabaho, kundi po sa mga naghahanap ng quality na serbisyo. Ayan po yan. So ang tanong, sino naman ang kumpanya na nasa likod ng AYS? Kasi alam niyo po, maganda ang konsepto, napaka-definite ng mga problemang sinosolve. Tama po ba? At wala pang gumagawa nito sa buong Pilipinas na nationwide scale. Ang tanong, kahit anong ganda ng konsepto, tama ba yung mag-execute niyan? Ayan, tamang partner ba o tamang kumpanya ba ang gagawa ng project na yan? Tama po. So let me introduce to our company and our profile, our background, who we are. So we are Neon Network of Technologies Corporation. So kami po ay ang nag-launch ng AYS noong 2024. Soft launching po namin. At sino nga po ba kami? Kami po ay isang tech company o technology company na merong 13 years of experience sa technology industry. Kumbaga, sa tagal na po namin dito, isa po kami sa mga kumpanya na end-to-end ang capability. Ibig sabihin po from developing softwares up to integrating those softwares to other softwares like banks, payment gateways, and other systems. Kaya po nating pag-usap-usapin ng mga system. Alright? At the same time, up to marketing it. Yan po ang capabilities po natin. At alam niyo po, we are one of the few na ganito ang expertise. Ngayon po, ito po ang aming core values. We believe on honesty, integrity, excellence, adaptability, service orientation, passion, growth, and grit. Kung ako tatanungin po ninyo, pinakapaborito namin dyan yung grit. Ayan siya. At syempre, what do we do? Kami po, prior on developing AYS, kami po ay meron ng mga corporate clients and SMEs and other companies din po na kung saan nagte-tailor na po kami ng software according sa needs ng mga clients. So kami po ay gumagawa ng software na kung ano ang gustong mangyari ng kliyente, yun po sinusunod namin. Customization, ika nga. And iilan lang po ang mga company na gumagawa ng ganito dahil most of the companies na may kinalaman sa technology ay meron na silang sariling flow at doon na lang nag-a-adapt ang mga kumpanya. Pero on the larger corporations kasi na may kanya-kanyang sistema na may libo-libong empleyado, hindi ka pwedeng sumunod on a certain flow na hindi mo naman talaga flow. So doon pumapasok ang aming company on giving solutions sa ganitong mga tailored needs. Ayan po yan. Alright? So, ang kagandahan po niyan, these are the technologies that we are using, which is basically the latest on the industry. Kung ano yung kayang gawin ng Grab, kayang gawin ng Lalamove, Foodpanda, even Facebook. The technologies that they are using is the same technologies that we are using at capable po tayo sa mga yan. Ayun po yun. At ang kagandahan po niyan, kami po ay nakatalon na into every industries from enterprise solutions to software as service or systems as service, e-commerce and website, even minimum viable product for startups. May mga startups na po kami na nagawa ng mga MVPs nila. Ayan, yung mga minimum viable products nila. And we also do AI and machine learning. Ayun po yan. Ngayon, share ko lang po sa inyo some of the disclosable projects that we have before. Although mas marami po kaming non-disclosable dahil may mga private clients po tayo. Pero ito, meron po kaming go signal ng ating mga clients na sabihin. So, some of which is galing po sa abroad. So, some of which naman is local. So, nakagawa na rin po kami ng instant personal loan app advisor. Nakagawa na rin po kami ng custom CRM system for Toyota. We also do food delivery
making business. And po yan. Siyempre, nandyan din po yung marketing tracking tool natin. Nakagawa na rin po kami ng social networking site. Pero for a small community of marketers, warehouse and parcel management system, and syempre e-commerce and marketplace for small business. Pagdating naman po sa app, nakagawa na rin po kami ng app na social network for graduates ng isang university abroad. Kami po ay nakagawa na rin ng messaging app. Alright, nakagawa na rin po kami ng music app. At the same time po, naging back-end developer na rin po kami sa isang Instagram competitor dati. Ayun po yan. And even we also do booking apps, no? Kagaya po niyan, naghahanap ka ng boat, ayan, sa abroad po yan. So, pwede mong i-book yan. Alright? Ang kagandahan po nito, syempre, ito naman yung mga business domains na meron na kami experience from finance to ad tech and marketing, even on schools. Nakagawa na po kami ng learning management system and school management system wherein yung bata, from the moment na pumasok ng school, pumasok siya, itatext sa magulang, hanggang pag-uwi niya, itatext pa rin ng magulang. Ayun po yun. Every time na nagtatap ng ID, itatext ang nanay at ang tatay. At syempre, kita mo na rin yung assignment ng anak mo, hindi mo na kailangan tanungin. Lahat ng reports, daily, nakikita mo. Yan, iisa po yan sa mga nagawa natin sa school management system po natin. And learning management system as well. Ngayon, healthcare, ganun din po. Meron na rin tayong nagawang hospital management system. So, hindi mo na kailangan pumila out of, baka sakali, pwede ka na mag-book para pagdating mo doon, oras mo na lang. Hindi ka na pipila, oras mo na talaga. Ayun, ikaw na talaga ang i-check up. At ganun din, syempre, pagdating ng mga results, hindi mo na kailangan bumalik. Titingnan mo na lang sa app mo, makikita mo na yung mga results ng check-up mo. Ngayon po, ito po mga industriya na to, kami po ay meron na rin experience. Hindi ko na po kukwento lahat dahil baka humaba po tayo, no? Ngayon, these are the full lists of our modules na nagawa na or systems na na-develop na po namin. And po yan. So from restaurant hanggang NGO, hanggang remittance, hanggang property management, nagawa na po namin yan. So ngayon po, by now, I assume na nakikita nyo po na hindi po kami yung klase ng company na nakakita lang ng idea at sinimula ng AYS. Kumbaga po, we make sure na pagdating po sa technology, we are the right partner because of our experience. Ang kagandahan din po niyan, dahil nga po, kung yung iba nga po mga company, napapalaki namin ang kanilang tech side, paano pa kaya namin naalagaan yung sariling sa amin? Tama po ba? Ayun po yon. Ngayon, ang namumuno po sa organization na to, walang iba kundi po ang taong nasa harapan po ng inyong screen. Ako po si Mr. Gerald Bautista at ako din po ang magpipitch sa inyo how to do business with us. And ako rin po ang mag-explain kung paano din talaga tayo kikita gamit itong nagawa naming technology. Alright? Ngayon po, let me tell you naman about our office address. Ayan po yan. Ang opisina po natin, ladies and gentlemen, ay sa Xavierville Avenue, Barangay Loyola Heights, Quezon City. Ayan. We are on the side po ng Paho Street. Ayan po yan. Ang maganda po dyan, ang ating opisina, alright, ay company-owned po. Ayan, hindi po tayo nagre-renta. Ayan po yung office building natin. And alam niyo po, isang patunay yan na hindi kami pumapasok sa isang business nang hindi kami sigurado sa PC po namin. Ayan po siya. Kumbaga, at the moment na sinimulan po namin to, sinigurado po natin na ready tayo na hindi lang pang konsepto lang. Kundi kung kaya ba natin i-operate yan ng 30 years, kaya ba natin? Ang sagot po, malaking oo. Ayun po yan. So, kumbaga hindi po kami yung mga first-timers. We are one of the experts. And yung trust and confidence nyo po ay aalagaan po namin yan ng folds of business opportunities and profits. Ayan po yan. So, ngayon po, napakaganda na ang kumpanya ay may mga valuable assets. Ayan, tama po ba? Ngayon, this is our legalities. Importante na legal ang isang negosyo. Tama po ba? And syempre po, our mission is to offer convenient, fast, and reliable secure service. And our vision is to be the leading marketplace of services, hindi lang po sa Pilipinas, kundi on the global scale. So meron tayong plano na globalization. Pero syempre, gustuin po muna natin na mag-saturate sa buong Pilipinas. That's why we are looking for neopreneurs dahil naniniwala po kami this is one of the fastest strategy
para makapag-scale po tayo dito sa ating bansa. Alright? Ngayon po, ang kagandahan naman po nito, alam niyo po, ang AYS po talaga ay deeply wanting na makakita pa ng mas maraming services. By this year, we are looking forward to create 100,000 bookings. Ayun po siya, quarterly. Pero kung tayo po ay kumbaga loloobin ng may kapal na makakuha ng 100,000 bookings in a month based on our strategic planning, ay syempre, mas gusto natin yon. Kaya nga po ngayon, nakikipag-usap po kami kahit holidays on people na gusto maging partner namin dahil po sa mission na yon. Alright? To create hundreds of thousands of bookings every month. Ayan po yan. Ngayon po, right now, meron po tayong surge no pagtaas ng bookings. Ayan. Dahan-dahan po nagkakaroon tayo ng mga bookings and kumbaga, kailangan pa natin ng mas madaming partners. So, paano po kami naniniwala na ang AYS ay talagang magi-scale? At kumbaga po ay masabi natin na ang negosyong talaga to ay lilipad na kagaya ng ibang online booking platform, no? Ngayon po, siyempre, meron tayong bukod po sa mga nasabi ko kanina, yung mga problemang sinosolve po natin ay daily na problema ng mga Pilipino. At ito po ay massive at underserved. Even the government po ay hindi rin kayang solusyonan yan. Tama po ba? Kaya nga po tayo sa private sector with entrepreneurial vision and mission, gusto po nating itap yung market na to dahil nakita po natin na ito yung biggest na magiging biggest industry size pagdating po sa online booking. Hindi po kagaya ng mga predecessors na nauna. Ayun po yon. At ang maganda po ito, gawang Pinoy. Para sa Pinoy. Ayun po yan. Sumunod, most of the services are offline. Ayun po yan. Totoo po yan. And disorganized. And not digitized. Ito po ang ating blue ocean. Ayan po yan. At syempre po, hindi tayo gumagawa ng bagong behavior. Hindi tayo nag-reinvent. Ang ginagawa po natin, pinapasolid lang po natin yung transaction na merong trust. At the same time po, merong safety and security. That's why we are digitalizing it to keep the records and syempre to verify both parties, yung user at yung service provider para lahat ay merong trust and confidence maggawin ang mga bagay na gusto nilang gawin. Ayun po yan. Sumunod din po nito, these are, sabi ko nga po kanina, these are daily and repeatable service by millions, ha? Ano? Ibig sabihin po, hindi lang po daang-daang bookings ang matanggap natin dito in a day pagdating po ng ating target na goal. Darating po sa point na millions a day of services, bookings ang makukuha po nito. At syempre, tayo po ay magkakaroon ng advantage on being the first organized mover. Kaya po ganito tayo hands-on. Even on the holidays, talagang ginagawa po talaga natin ang pag-expand nitong ating technology. At syempre, gusto ko lang po i-share sa inyo na ang AYS po ay sumasabay into 3 growing mega trends ng mga behavior ng mga Pilipino. Number 1 po is the gig economy. Gone are the days na ang mga Pilipino, isa lang ang trabaho. Tama po ba? Isa lang ang pinagkakakitaan. The fact na nanonood po kayo ngayon, eh, syempre, naghahanap po kayo ng additional na pagkakakitaan. Tama po ba? So, ngayon, alam niyo po, on services ganun din. Ang mga service providers and even professionals nowadays, meron silang day job. After nun, ang mga professional, may consulting work pa yan. Meron pa silang ibang company na kung saan sila associated. Pagdating naman po sa mga skilled workers, meron yan day job, after nun, suma-sideline pa yan kung saan-saan. Pero, alam niyo po ba na ang industriya na yan ay tinatawag po ngayon na gig economy. Yung tinatawag na side gig. Ayan. Sa pagtaas ng gig economy, it's very important na may kagaya natin na nagdi-digitalize at nagve-verify ng lahat. Ayan po yan. At syempre, nandyan din po ang digital convenience na nagiging behavior na po ng majority ng population in even crossing every generations from the Gen Z to the millennials and up to the ano ba yung isa pa, Generation X. Ayan po yan. Bakit? Imagine niyo po ito. Araw-araw, ang dami-daming nagbubook ng food delivery. Pero alam niyo po ba ng food delivery, pag bumili ka halimbawa ng french fries, nag-walk-in ka sa McDonald's, ang presyo halimbawa po 90 pesos.
Ayun yan, or 50 pesos. Kapag binili mo yan sa online booking platform, may plus 30% po yan. Na ang tawag po doon is convenience fee na hindi na po pinapansin ng mga Pilipino ngayon. Oo nga naman, kaysa mag-park ka pa, gumastos ka pa ng gas, pumila ka pa, din uuwi ka pa ulit, ipapark mo ulit yung sasakyan mo. Imbes na nanonood ka na ng TV, hawak mo phone mo, nag-relax ka, kasama mo pamilya mo, naglalaro kayo o nagbi-meeting kayo halimbawa, tap ka na lang ng phone mo, darating na pagkain. What is yung extra convenience fee na gawa mo naman yung gusto mong gawin? You are the master of your own time. Tama po ba? Ayun yan. Kaya alam niyo po right now, ang digital convenience is isa serious matter na sa ating mga Pilipino. Ayan po yan. Sumunod, because of what happened at years ago na nagkaroon po ng lockdown, 2 taon din po yan, tama? Tayo po mga Pinoy ay medyo nag-adjust na into home-centered living. In fact, some of us tends to work from home na. At kasama na yan kapag mag-a-apply ka, di ba? Minsan yung mga nag-a-apply ngayon, nagtatanong, mayroon po bang hybrid? Ayun. Pwede po ba mag-work from home ng 2 days? And actually, if your employer may mga Gen Z na ganyan na ang particulars nila pagdating sa paghanap ng trabaho. Tama po ba? At syempre, yan po ay isang sign na karamihan po sa ating mga Pilipino, at totoo po niyan, kaya mong mag-operate ng negosyo nang nasa bahay ka lang. Ayan. At isa po yan sa napakagandang tinatap ng AYS. Ang AYS po ay isang klase ng business na kaya mong gawin sa bahay mo lang habang kasama mo ang pamilya mo. Ayan po yan. At ang maganda niyan, pwede mong isabay sa negosyo mo at pwede mong isabay kahit nasa trabaho ka pa. Mamaya pa-explain ko po sa inyo kung paano. Okay? So, ngayon, let me introduce you first to our growing community. We call it Neopreneurs. At yan po ang label namin sa each and every individual na nagiging part ng aming community. Ayan po yan. So, ang Neopreneurs po, coming po from our name, di ba? NNT, Neo Network of Technologies Corporation. Gamit Neo, ibig sabihin po yan, bago. Ayan po yan. Preneur, coming from the word entrepreneur. So, makabagong negosyante dito sa Pilipinas. Ayan po yan. Ngayon po, ano naman ang roles and profits kung sakasakali na tayo po ay magiging mag-partners? Ano ho? Ito po yan. Si Neopreneur ay ang SPN lister. Ang goal po namin para dumami ang mga service providers is magkaroon ng mga partners on each and every area ng Pilipinas na magbibigay po sa atin ng mga service providers na ito. Ibig sabihin po niyan, yung mga kilala niyo pong service providers, i-sign up mo din sa AYS, and every time na nabubook yan, portion of the booking fee goes to you. At yan po ay nangyayari for a lifetime na. Ayan po yan. Alright? Ngayon, next po niyan, si Neopreneur, siya po ang mag-register ng service provider or the adapter at endorser at negosyante sa kanyang area. Siya po ang nagpapasok ng mga service providers. At once na yan po ay na-approve sa AYS, tayo naman po ay pinapakita yan sa ating thousands of downloads and users. Wherein, halimbawa, si Neopreneur nagpasok ng wedding singer. Ayan, may kumakanta naman talaga sa mga kasalan. Tama po ba? At service yan. Tama? At siya po ay nasa AYS. Ngayon, ang customer natin ay isang bride-to-be na naghahanap ng panalong deal pagdating sa pagkanta. Ayan po yan. Ngayon, nakakuha siya ng booking. Ito po ang ating kikitain. Alright? Si Neopreneur po will get 5 to 10% of the booking. Si service provider naman will get up to 80% of the booking. At si AYS naman po will get 10% of the booking. Ayan ho. Kumbaga po, yan po ang disbursement po ng profits natin. Ano? Ngayon, kung tayo po ay gagawin ito mag-isa, ay alam nyo po, grabe ho ang gastos nito. Kumbaga, ang tech company ay hindi birong negosyo at hindi po birong magtayo ng mga ganitong klaseng setup. Although may mga tao na sino-shortcut, nagpapagawa ng app sa freelance developer, pero usually po yung mga ganyan, hindi rin po nag-i-scale up. Dahil unang-una sa lahat, budget, on a budget lang yung pagpapagawa, pero hindi naman po ready sila pagdating sa mismong foundation ng mga concepts na tinatayuan po nila. Unlike po tayo, talagang masabi ko na we are really prepared for this and our experience mirrors it. Ayan po yan.
So, ang good news po dito, ginawa na po namin yan lahat para sa inyo. Alright? Ang kagandahan po niyan, syempre, ito po ay isang negosyo. Baka po matanong ninyo, magkano naman ang puhunan kung ako yung magsisimula sa napakagandang konsepto na yan? Alam niyo po, ladies and gentlemen, ang akin lang po, kung puhunan lang ang dahilan, kung sakasakaling hindi ka matutuloy dito sa pinag-uusapan po natin, ang akin lang po, tapusin mo lang itong presentation ko para malaman niyo po yung value nito. Dahil hindi po importante sa isang negosyo ang palabas. Ang importante yung papasok. Tama po ba? Hindi importante ang puhunan. Ang importante, magkano kikitain. Tama po ba? Ayun po yan. Ngayon, ang original price of the business and its capabilities ay actually po, it is valued at 600,000 pesos. Pero ang good news, ngayon po, ito po ay para sa maraming Pilipino na pwede makapagsimula. Ang puhunan po natin ay magsisimula po sa 14,888. Ayan po yan. Mga kapatid, mga kaibigan, mga future kaserbisyo, ang akin lang po, wag po munang tignan ang lalabas. Pakinggan niyo po muna paano po natin yan madadoble, matitriple at mapapalaki. Tama po ba? Ngayon, ang akin lang, sa mga nanonood po ngayon, mga future neopreneurs, ang tanong, para sa inyo po ba 14,888 malaki o maliit? Pa-comment naman po sa ating comment section. Ayan. Ngayon, yung tanong na malaki ba o maliit ang 14,888, alam niyo po mga kaibigan, depende po yan sa tanong. Tama po ba? Kasi kung 14,888, pag-uusapan mo gastos, aba, sobrang laki niyan. May nag-birthday, ibinili mo ng lechon. Tama? 14,888. Laki, di ba? Kinain niyo lahat. Pagkatapos nun, anong susunod? Wala na. Tama po ba? Cellphone, bumili ka, 14,888. Kada pindot ba ng cellphone mo, may nahuhulog na piso, 2 piso. Wala. Kasi gastos. 14,888, bumili ka ng bag. Bumili ka pa ng sapatos. Kada gamit mo ng bag at sapatos, nagagasgasan pa. Wala namang bumabalik na 1,000, 2,000. Tama po ba? Pero kung ako po tatanungin ninyo, 14,888, negosyo, anong negosyo ang kaya mong itayo sa 14,888 na kayang kumita ng 6 digits? Kaya bang magtayo niyan ng Starbucks? Hindi po. Kaya ba niyan magtayo ng Jollibee o ng McDonald's? Hindi pa din. No? Ito po, doon po tayo sa realistic. 14,888, makapagtayo ba yan ng sari-sari store? Di ba? Alright? By the way po, yung mga comments po, mamaya po natin sasagutin yan. Kumbaga, sagot lang po kayo, pero yung mga questions, mamaya po natin sasagutin yan. Alright? Wala pa po talagang sasagot dyan. Okay. Ngayon, ganito po. Ang 14,888, kung pag-uusapan po natin, ay negosyo. Hindi po niyan kaya magtayo ng sari-sari store. Ayan po yan. Kasi bakit? Ang sari-sari store po, 40, 50 mil ang puhunan. Tama po ba? Ngayon, ito po yan. Sa 14,888, meron ka ng napakagandang digital business. At ang maganda po dyan, anong kapalit ng 14,888 mo? At kung tapatan lang po ang 14,888, kung malaki o maliit, kung negosyo pag-uusapan, ay maliit na puhunan lang yan. Tama po ba? Ayun po siya. Kasi mas mahal pa nga phone mo eh. Do you agree? Ayun po yun. So, sumunod po, anong kapalit ng 14,888 mo? Unang-una po, ladies and gentlemen, may kasama po yan na business kit. Sa loob po ng kit, may kasama pong 2 tarpaulins, may kasama pong 30 service provider, activation slots or subscription slots. May kasama po itong business handbook. May kasama pong personalized website with accounting. Ibig sabihin po niyan, lahat ng transaction sa negosyo mo, hindi mo na kailangang isulat sa ledger. Lahat po kusang automatic na nagre-record. Napakagandang negosyo po. Bakit? Hindi na nito kailangan pasakitin ng ulo mo, di ba? Halimbawa po, may booking ang service provider mo. Ang kagandahan po niyan, lahat ng informations nakasulat. Sinong nag-book, anong binook, magkano, anong service, anong oras, anong date. Ayan po yon. At magkano kinita mo. Sa 14,888 po niyan, kaya po ay qualified magkaroon ng 30 subscription ng service providers. Ibig sabihin, kaya niyo po mag-handle ng 30 tao sa isang franchise system na 14,888. Paano kung mas marami ang kailangan ko? Kung kailangan ko 60, ganyan. Hindi ko nakikita yung 30 na saan kasi kunti yan. Pwede po kayong mag-avail pa ng isang package ulit. Ayan po yon. Ang maganda po, ang ating e-franchise ay perpetual. Ibig sabihin po niyan, habang buhay. Ayan, maganda po ba yon? Lifetime. Wala nang added charges. Yan na yon. Ayan po yon. Sumunod,
Wala pong additional cost on technology upgrade. There will be a time, ang technology naman talaga, ina-innovate po yan. Hindi po pwedeng mananatili ka sa kung anong meron ngayon, yan na yon. Hindi po. Yan po ina-upgrade. That's why, kaya nga po natin pinasok to sa tech company kasi we are really confident that we can upgrade this on any latest na pwede nating ilagay. Ayan po yon. Ngayon, nakagandahan po niyan, sa 14888, lahat po yan nakapaloob na dyan. At ang good news po dyan, yan po ay merong 7 paraan para tayo po ay kumita. Ayan po yan, 7 ways to earn. Ayan siya. First way to earn is si Neopreneur. Pwede rin po siyang maging service providers, kagaya po ng mga Neopreneur service providers na sa inyong nasa harapan ngayon. Yan po ay mga Neopreneur na meron din silang service na gustong ilagay. At ang maganda po niyan, you will get 90% of the booking na. Kung Neopreneur ka na, service provider ka pa. Ngayon po, ito yan. Paano kung gusto mo naman mag-business lang? Ayaw mo maging service provider. Gusto mo, normal ka lang na Neopreneur. Ang maganda niyan, sa second way to earn, ikaw naman ay pwedeng mag-activate at mag-subscribe ng mga service providers. Ayan po yan. So, maghahanap ka lang ng mga service providers sa inyong area. Enroll them on our app. At ang maganda niyan, meron po kayong portion of income for every booking. Ang additional, yung every subscription slots po ninyo, pwede nyo po yung isingil sa mga service providers ng 500 each. Yung 500 na po na yan, diretso na po yan sa bulsa ninyo. Hindi nyo na po yan i-remit sa amin dahil income nyo na po yan. So 30 times 500, that is 15,000 pesos. Ayun po yan. Ngayon, ito po ang kagandahan po niyan, mga kaibigan. Ano? May mga neopreneurs na madiskarte. Ang ginagawa po nila, hindi na po nila sinisingil, nililibre na po nila yung mga galing na mga service providers. Bakit? Kasi sa third way to earn, ang sabi dito, ikaw daw po na isang neopreneur ay kumikita sa bawat booking ng mga nabubuk ng mga service provider na ipinasok mo. So halimbawa po ito, meron kang meron kang in-enroll o sinubscribe na isang teacher. Ayan. Ang teacher ho, actually, busy na yan sa school. Tama po ba? Pero siyempre, kulang pa ang kinikita niyan. Tama po ba? So, after ng school, sa sideline niyan. Yun nga lang, sa dami ng ginagawa niya, paano siya hahanap ng kliyente? Magmamarketing pa siya. Tama ho. So, ang maganda, ilagay mo siya sa AYS, makikita na siya ng kusa ng mga tao naghahanap ng tutor. Ang maganda nun, pag siya nagkaroon ng booking, may 5% ka sa lahat ng booking niya. Ayan po yun. Ngayon, namuhunan ka ng 14888, meron ka ng negosyong tutorial services even without putting your own pwesto. Ayan yan, wala ka ng brick and mortar, di ka na nagtayo ng tutorial center, pero kumikita ka na sa tutorial business. Ngayon, imaginein mo lang to, paano kung 5 tutor ang meron ka? Paano kung 10 tutor ang meron ka? At hindi lang yon. Alam nyo po ba na pwede ka rin mag-enroll ng mga masahista o na magaling sa therapeutic massage or hilot. Tama po ba? Ang maganda niyan, every booking na meron sila, may 5% ka ulit doon. Ayun po yan. Ngayon, imagine niyo po ito. Namuhunan ka ng isang negosyo. AYS app. Tama po ba naging neopreneur ka? Pero ilan talaga ang negosyo mo sa loob nun? 2 na. Kasi may tutorial ka, meron ka pang massage business. Tama ho. Ngayon, ang nakakatawa din po dyan, paano kung maglagay ka pa ng home cleaners? Tama po ba? Ang kagandahan yan, every may naglilinis at nabubuk sa AYS, may 5% ka ulit. So, ilan na negosyo mo ngayon? 3 na. Maganda po ba? Isang puhunan, pero 3 negosyo. Panalo po ba o panalong-panalo? Paki-comment naman po sa inyong comment section. Ayan po yan. Ngayon, ito po maganda. Paano kung naglagay ka pa ng mga nauusong services like yung nasa nails industry? Alam niyo po, konting trivia lang po, ladies and gentlemen, mga nanonood po ngayon ng mga interesadong neopreneur na gustong magkaroon ng negosyo digitally habang nasa bahay lang po sila, no? 50 years ago, panahon ng mga lolo't lola natin, tatay ng lolo't lola natin, pag sinabing nails, mga kapatid, gupit, linis lang po yan. Tama? Pag sinabing haircut, cut lang talaga. Pero ngayon, sa generation po natin, sa panahon na kung saan tayo nabubuhay, pag sinabing nails, aba, ang dami. May nail art, may nail extension, tama po ba? Meron pang kung ano-anong mga pwede mong ilagay sa nails mo. Gusto mo,
may heart ang nail mo, pwede. Gusto atan ka ng kasal, gusto mo pahabain ang kuko mo, instant, pwede. Gusto mo lagyan mo ng Mickey Mouse, gusto mo lagyan mo ng diamonds, every week iba-iba itsura ang kuko mo. Nails, yan po ang meron ngayon. At alam niyo po, 20 years ago wala namang ganyan. Alam niyo po, nakakatuwa pagdating sa cut, ganun din. Pag sinabing haircut, dati haircut lang talaga. Ngayon, ang dami na. Pag sinabing hair care, meron nang yung mga kulot, pwede nang magkaroon ng chance umunat. Tama po ba? Yung mga unat, pwede nang maging kulot. Tama? At syempre, ang mga cut ngayon, may art na din yan. May Korean cut, may sporty cut, at kung ano-ano pa, may business cut, etc. etc. Tama? At ngayon, hindi lang ang cut dati, pang tao lang. Ngayon, hanggang pets, tumatalon na rin yan. Tama? Kasi may pet grooming. How many among you ang nakakita sa mga mall na merong mga nagpapagupit ng aso? Alam niyo po, napakalaking trends yan ngayon. Tama? Yung pet grooming na yan. At sa isang mall, hindi pwede dikit-dikit ang mga pet grooming. Usually, tatanggap nila isa lang. At ang laki po ng demand sa pet grooming. Kaya kung may kilala kayong pet grooming, pet groomer, lagay mo sa AYS, mabubuk yan. At ang maganda nun, every time na may aso na nagpapagupit, may 5% ka. Ayan po yan. So, ang gusto ko lang po sabihin simple. Ang services industry po ay nag-e-evolve. Hindi po siya kagaya noong unang panahon na yun pa rin siya ngayon. Hindi po. Dumadami pa po. Nanganganak po. So, ibig sabihin, we can expect na on the next 10 to 20 years to 50 years, mas maraming serbisyo pa ang manganganak. Ayan po yan. At magiging kumbaga po, specialized. Ayun yan. Kaya po, actually nga po, yung nails tumatalon na rin ngayon sa mga aso, sa mga pets. Pwede mo na kulayan ang nails ng mga doggy mo. Ayun po yan. So, dagdag na kwento ko lang po yon. Pero alam nyo po, kung ang mga panahon ng lola't lola natin, hindi nila ma-imagine ang nangyayari ngayon, malamang on the next 50 years, hindi rin natin ma-imagine na posible pala yan. Tama po ba? At ngayon, nagsisimula ka pa lang sa service industry, nasa digitalization part ka na kagad. Kumbaga, parang nasabayan mo si Henry C. magsimula ng Shoemart na nagtutulak pa lang siya ng kariton. Ito ang AYS. Kumbaga, for the next 10, 20, 30 years, this will be a great platform. At syempre, napakaganda kung ngayon ka namin makakasama. Kasama ka rin namin hanggang sa paglaki. Tama po ba? And syempre, hindi naman natin masasabi na lahat magtitiwala. Meron din naman dyan nagdududa pa. Pero kung ikaw ay isang entrepreneur na, kumbaga, serial entrepreneur mag-isip at naniniwala ka sa mga possibilities, ang 14888, hindi po yan napakalaking puhunan para subukan at aralin ang industriyang ito. Tama po ba? Kumbaga, ang maganda po dyan, imagine niyo po ito. Dito po, sa ginagawa po natin, isama natin yung mga photographers, yung mga tutors ng music, and actually even doctors and accountants, pwede po dito nationwide. Kahit nasaan po kayo sa buong Pilipinas, mga kapatid, pwede. Halimbawa, taga Metro Manila ka, ang service provider mo nasa Bohol, tour guide, pwede po yan. Nasa Bohol ka naman, ang service provider mo nasa Palawan, accountant, pwede pa rin po yan. Alright? Ngayon, imagine po natin to. Kung meron kang 8 service provider, at merong 5 bookings yan sa loob ng isang araw, yan ay 40 bookings. Let's say na 500 ang booking fee, that is 20,000 a day. At 5%, meron po kayong 1,000 pesos na kita a day. Mangyari ang 1,000 pesos na 2 beses sa isang linggo, 2,000 pesos. In 1 month, that is 8,000 pesos. Pwede na? Pwede pa rin. Pero imagine mo, kung mangyari yan araw-araw, mga kapatid, that is 30,000 pesos a month. Puhunan mo, 14,888 lang. Tama po ba? Ngayon, imagine niyo po ito, mga kapatid, ano? Ang tanong ko po sa inyo, dito sa ating business side point of view. Alright, tingnan po muna natin pala sa on the side na pang-araw-araw muna natin. Imagine po ninyo, kung kayo po ay pumapasok sa trabaho ng 8 to 5 habang kayo po ay ginagawa ang pinapagawa sa inyo ng inyong mga bossing, tama po ba? Imagine mo may nagpalinis ng kuko, kumita ka ng 5%. Tama? O sabihin natin, naliligo ka. Tama, may nagpalinis ng aircon. Habang naliligo ka, kumita ka ng pera. Habang nagkatrabaho ka, kumita ka ng pera. Habang ginagawa mo yung traditional mong negosyo, may nagpalinis ng bahay o may nagpa-bookkeeping, may 5% ka, kumikita ka nang wala kang ginagawa.
Ang ginawa nyo lang po nung una, nagtanim kayo, ano yun, binigyan mo kami ng service provider. Tama po ba? At ito po good news. Ang maganda po sa AYS, meron kaming training. Nagtuturo po kami ng digital training kung paano po tayo magpapadami pa ng service providers mo in a span of 2 weeks. All you have to do is to attend the workshop. Actually po, may online workshop po yan. Kumbaga, the moment you started uh, doing business with us at naging franchisee po namin kayo sa AYS, lahat po ng training, sagot po namin. Even on digital marketing, i-empower po namin kayo, tuturuan namin kayo with the right tools, with the right strategies, na masabi po ninyo na yung service provider na yan, feasible in 2 weeks. Kayang-kaya nyo po yan punuan. May kakilala ka man o wala kang kakilalang service provider. Ayun po yun. Ngayon po, ang maganda, yung, kung titignan po natin, napakagandang passive income. Tama po ba? Tulog ka, late ka nagising, may nagpalinis ng aircon ng umaga, may kita kang 5%. Pagising mo, pag-check mo na account mo, grabe, ang sarap gumising. Kumita ako. Tama po ba? Ng 5%. Ngayon, wag mong maliitin ng 5%. Sabi nga ng mga in-check, di bali ng maliit. Basta tuloy, lalaki at lalaki yan. Do you agree? Ngayon po, tignan po natin ang business side point of view, mga kapatid. Kung ano ang napakagandang opportunity na to. Pansinin niyo po, kung ang puhunan mo ay 14,888 at kumita ka ng 30,000 a month, bawi na puhunan mo. Ang tanong ko sa iyo, may binayaran ka bang pwesto? May binayaran ka bang tao? May binayaran ka bang kuryente? May binayaran ka bang tubig? Wala. Tama po ba? Ibig sabihin, walang OPEX. Basta dala mo cellphone mo, dala mo business mo. Do you agree? Alam niyo po ang nakakatawa po dito, ladies and gentlemen. Ito pa po yan. Ikumpara natin yan sa sari-sari store. Ang sari-sari store, 40, 50 mil ang puhunan. Pero lahat ba na kinikita ng sari-sari store, diretso sa bulsa na may-ari? Hindi. May mga gastos po kasi yan. Tama po ba? Imagine po natin to. Kung hindi ka may-ari ng pwesto at nasa magandang location ka, magbabayad ka ng renta. Tama po. At hindi lang yun. Magbabayad ka ng tindera. Magbabayad ka ng tubig. Magbabayad ka ng kuryente. At hindi pa yun. Pag dumarating yung boyfriend ng tindera mo, nagbabawas pa siya ng piatos doon sa inventory nyo. Saka po soft drinks. Tama po ba? Inaabot, dahan-dahan. Tapos makikita mo na lang, ay ma'am, nagbawas po kasi ako, nagmerienda ako. Pero binigay talaga sa boyfriend niya. Tama? Hindi lahat napupunta sa bulsa ng may-ari. Pero ito maganda. On this digital platform, on this digital business that you have, lahat ng pera diretso sa bulsa mo. Maganda po ba yon? Walang operating expenses. Alright? Ngayon, sino po dito ang gusto ng good news? Pa-comment naman po sa comment section kung gusto mo ng good news at na-appreciate mo ang sulit na kagandahan ng AYS. No? Pa-comment lang po ang salitang good news. At kung kayo po ay nag-comment, pasok po kayo dito sa aking promo ngayong gabing ito. Ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, sa mga makaka-appreciate po, ito po ay guaranteed lamang for the first 5. Ulitin ko po, no? First 5 neopreneurs na magiging partner namin today hanggang mamaya lang pong 12 midnight ito. Yung 5% na yan, gagawin kong 10% lifetime bilang iyong reward bilang first mover. Ayan po yan. Ito po ang aking pagbibigay ng gratitude for people who believes on us at lifetime na 10% ang iyo. Ayun po yan. Ngayon, sa projection natin kanina, kung meron kang walang service provider, alright, na nangyari ang booking ibis ng 5%, it will be 10%, 2,000 na ang iyong service provider override. At ang maganda niyan, yan po ay magiging 60,000 pesos a month. Ang kailangan lang para magawa mo yan, pag sign up mo, wag mo kakalimutan umattend ng training dahil tuturo namin sa iyo kung paano mo i-maximize yan ng mas maganda. Alright? Ayan po yan. Ngayon, di pa po tapos yan. Nasa pang-apat pa lang po tayo. Number 3, yaming-yami na. Tama po ba? Number 4, ang good news po dito mga kaserbisyo ay tayo po bilang isang tinatawag po natin na neopreneur ay pwede din daw palang maghanap ng mga users. Ayan. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po ng ladies and gentlemen, hindi lang po tayo kumikita sa mga service provider, kundi pagdating din po mga kapatid sa tinatawag po natin ng mga user, ay kumikita din daw po tayo.
Ayan po yan. So, paano yun? Anong ibig sabihin nun, Gerald? Simple lang po, every time na kayo daw po ay nagpaparegister ng mga AYS user, sa lahat po ng binook ng user na yon, may 5% cap ulit. Ayan po yan. So, hindi lang pala sa service provider, kumikita rin pala tayo sa user. At meron din pong training para mapadami ang user na yan. Ang maganda po niyan, we've all prepared this for you. All you have to do is to execute it well. Kayo po ay pwede makakuha ng user download by giving people QR codes. O ito, scan mo to, mag-sign up ka. Ayan, dadiretso yan sa EYS app. Ngayon, syempre, maglalagay siya ng details niya. Tama po ba? Kapag in-scan niya ang code mo at nag-register siya, forever nang nakakonect yung app niya sa'yo. Ayun po yun. Ang maganda po dyan, ladies and gentlemen, lahat ng booking niya, 5% non income mo. Ayan, maganda po ba? Sulit po ba o sulit na sulit? Ayan, panalo ba o panalong panalo? Comment naman po sa ating comment section. So, mas marami kang mapadownload na mga service, na mga user or AYS downloads. Ang kagandahan po niyan sa buong Pilipinas, meron kang 5%. So, halimbawa po, merong 50 bookings ang iyong mga napadownload. O by the way, sino rito ang friends mo sa Facebook? 1,000. Sino dito ang friends mo sa Facebook? 500. Sino po dito ang friends mo sa Facebook? 2,000. So, syempre yung 50, sobrang liit niyan. Tama po ba? Pero sabihin na lang natin 50. 50 na bookings coming from 50 people na nag-book ng 1,000 pesos, that is 50,000. Kunin mo ng 5%, o ayan, may 2,500 ka. Ang maganda niyan, mangyari yan sa loob ng isang buwan, yan po ay 75,000 pesos a month. Wala pa yung 60,000 na sinabi ko kanina kung first mover ka. Tama po ba? Ang laki ng kinikita. Tama po ba? Alam niyo po, hindi naman po manalalayo tayo nung nagsisimula ang Grab sa Pilipinas. Naalala niyo ang mga operator noon ng Grab at mga driver kumikita ng 6 digits dahil sila po noon ay, kumbaga, yun po yung panahon na ang lakas ng kitaan ng Grab eh. Tama po ba? Ngayon, paano ko sabihin ko sa iyo na merong mas malakas ang kitaan at hindi lang transportation ng kotse ang tatamaan mo? Lahat ng serbisyo sa buong Pilipinas na meron at lalabas pa, tatamaan mo na. Kaya alam niyo po itong pinag-uusapan po natin na digits, simula pa lang po yan. Kita niyo naman po kanina from the data na pinakita ko, ang layo natin sa other online booking industries. Ang laki po ng market size nito. At syempre, nangangailangan kami ng mga partners like you, neopreneurs na naghahanap ng extra pagkakakitaan para po mas mabilis ang ating expansion. Ayan po yan. Ngayon, imagine po ninyo, yung 75,000 pesos na yan po ang mga panggastos mo sa lahat ng mga bagay na matagal mo nang pinag-iipunan. Kung meron kang 75,000 a month, kaya mo na bang ipadala ang mga kapatid mo sa mas magandang eskwelahan? Lalong-lalo na ngayon, nag-iipon ka na para sa pangmatrikula nila. Tama ba? Kung meron kang 75,000 a month, kaya mo na bang padalhan ang magulang mo sa probinsya na kahit ikaw na mag-abono doon sa mga nalugi nila, sa mga ginawa, sa mga patanim nila? Ayan. Yung tumutulong bubong na 2 taon na hindi pa napapaayos dahil nagtitipid ang mama mo o ang papa mo. Ngayon, pwede mo nang palitan yung buong bubong. Tama po ba? Na yung 5 taong duster ng asawa mo o 5 taong duster ng tita mo o ng lola mo o ng mama mo na lagi niyang ginagamit dahil nga ayaw niya magdagdag dahil nagtitipid siya. Ngayon, kaya mo na palitan ng mas komportable. Tama po ba? Ang akin lang, hindi ko na po sinasabing maging materialistic tayo. Pero lahat po tayo nangangailangan ng pang-extra para sa mga goals, dreams, at technically po, masarap mabuhay ang taong merong goals at pangarap. Tama po ba? At hindi lang kahit libre ang mangarap, kahit libre mag-set ng goal, importante, meron tayong plano paano natin kukunin yung goals na yon. Tama po ba? Kaya kung meron po kayong ginagawa ngayon na gustong project pagdating po sa pamilya, pagdating po sa personal, pagdating po sa pagdagdag ng kapital ng negosyo, ba't di nyo po trabahuhin tong AYS? Sa napakaliit na puhunan at walang expenses, ay naniniwala po ako na malaki po ang pwede po nating kitain dito sa digital business na ito.
At alam niyo po, ang kagandahan din po dito, mga kaibigan, hindi ka lang kumikita. Ito lang ang bukod tanging negosyo na makikita mo sa buong Pilipinas. Na kumita ka na, binigyan mo pa yung chance yung iba magkaroon ng trabaho. At hindi lang yun. Binigyan mo pa ng chance yung ibang tao na isolve yung mga problema nila araw-araw. Tama po ba? Lagi ko nga po sinasabi, sobrang noble nitong pinag-uusapan po natin. Kumbaga, ang dami mong tinamaan ng mga tao na nakatulong ka, hindi ka lang nakatulong sa kanila dahil nagbigay ka ng income sa kanila, natulungan mo na din ng pamilya nila. Tama po ba? Kumbaga, kami po, isa itong technology na to na ambag namin sa mga milyong-milyong Pilipino na kung saan nangangarap din po kami na from third world, makatalon man lang tayo ng second papuntang first world. Ayan. Tama po ba? Ayun po yan. Kasana po, ma-appreciate nyo itong napakagandang income na to at samahan nyo po kami sa aming mission and vision. Dahil naniniwala kami na ang kumpanyang ito at ang konsepto na to talaga pong makakapagbigay hindi lang magandang kitaan sa inyo, kundi ganun din po sa mga buhay na matutulungan natin ng mga service providers. Ayan po yan. Alright. Ngayon, syempre, tayo po nangangarap na maging global. Tama po ba? At sobrang importante ng mga neopreneurs para tayo po ay makagalaw on a nationwide scale papunta sa worldwide. Do you agree? So, alam niyo po, kailangan po namin ng mga nag-endorse ng ating konsepto. Kumbaga nga po, ang Smart may Miss Universe. Ang Shopee may Sarah G. Tama. Ang mga shampoo may ex-girlfriend at girlfriend ni Gerald Anderson. Tama po ba? At syempre, si Tanggol nagkakatingko na din. Nag-endorse ng katingko. At kahit po gatas, ladies and gentlemen, may endorser. Ang tanong sa AYS, sino kaya ang endorser po natin? Alam niyo po, nakakatuwa. Ang kagandahan po niya, ng endorser po natin, di na tayo maghanap ng mga artista. Maghahanap na lang po tayo ng mga artistahin. Ayan. Sino-sino po yon? Walang iba kundi kayo ho. Ayan siya. Yung community natin of neopreneurs will be the initial endorsers na meron din pong nakalaan na rewards system for each and everybody na mag-endorse nito. So let me introduce you to our fifth way na ang tawag po is yung referral program. Ayan. Ang referral program, ang sabi lang po dito, mag-refer ka ng friends, family, kaibigan, kakilala, kamag-anak, or ka-office mates mo. Lahat ng kaki mo, kahit po kaaway po. Di ba? Ito po yan. Once na naging neopreneur sila nang dahil sa'yo, kayo po ay entitled ng 1,000 pesos na referral bonus. Ayan po yan. Ngayon, ang maganda po niyan, ito po ay unlimited. Kahit po ilan po ang ma-refer po ninyo, dahil yan ay 1,000, 1,000 ulit, at 1,000 ulit. Ayan. Bakit? Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ng mga friends mo na merong AYS. Alam niyo po, ang referral program ay hindi na ho bago sa mga tech industries or tech companies. Even Lalamove is doing it. Mas mahirap nga lang. Kahit nga po yung TikTok may ganyan din. Kahit po yung Transportify may ganyan din. Di ba? Kumbaga, imagine mo to, merong referral mission. Merong limit, di ba? Kumbaga, ang hirap ng mission, in 3 days, kailangan magawa mo tong dalawang order, kikita ka ng ganitong halaga. Sa atin po, walang ganyan. Hindi namin kayo papahirapan. Gamit po yung word of mouth advertising, alright? Ikwento mo sa kaibigan mo, o halimbawa, hindi mo kaya magkwento, itong link na ginagawa ko na to everyday, meron tayong business presentation, ako magpapaliwanag, ako magpipitch, ako magpo-propose, mga kaibigan, at pag nakita niya yung sincerity natin at nakita niya na maganda ang konsepto natin at siya ay naging neopreneur, sa'yo ang 1,000 pesos. Ayan. Yan po ay pasalamat po namin dahil dumagdag po ang aming mga kakampi na train namin in this venture na kasama po ninyo. Kaya meron po kayong reward na 1,000 pesos. Ayan. Nakakuha po ba? Ayan po siya. Alright. So ngayon, ang maganda, baka po matanong ninyo, Sir Gerald, baka naman mamaya competitor ko yung ma-endorsoan kong neopreneur. Ayan. Na parang ang dumadating ay, bakit ako mag-refer ng neopreneur? Ay, competitor ko yan. Maghanap din ng service provider. Mali po kayo dun. Ayan, sa kung naiisip nyo po yan. Kasi, ang neopreneur po ay kakampi. Ayan po. Paano po yan? Simple lang. Kahit po siya ay may mga neopreneurs, ay may mga service providers, ang maganda, bawat booking ng mga service providers ng taong na-refer mo ay meron ka namang 1%. Ulitin ko po meron kang 1% ng
booking fees nila. Ay nako, ang liit lang naman pala niyan, 1% lang. Alam niyo po, ladies and gentlemen, ito po yan. Magkaiba ang 10% ng SAPA, alright, sa 1% ng Pacific Ocean. Ayun po yun. Paano ko po nasabi? Tignan po ninyo to. Sa Neopreneur Royalty, halimbawa po, sa loob ng isang taon, kayo po ay nakapag-refer ng 300 na Neopreneurs. At yung 300 Neopreneurs na yan, ay merong 30 slots. Tama po ba? Siyempre, wala pa dyan yung mga nag-60 slots, nag-120 slots, etc. etc. Tama po. Sumunod dyan, yan po ay total na 9,000 service providers. Ayan po yan. Yung 9,000 service providers na yan, yan po ay nasa 9,000 service providers times 1,000 na booking fee. Alright, yan po ay nasa 9 million pesos worth of bookings. Ito po, 9,000 po ito ha. Ayan. Kulang lang po ng zero. Ayan siya. Naburo yata. So, sa 9 million na worth of bookings, guaranteed po kayo ng 1%, no? Bilang neopreneur. Yan po ay nasa 90,000 a day. Alain mo yun? 90,000 a day. At imaginein mo, kung yan ay araw-araw mangyari, at take note ha, isang booking lang yan ha. 9,000 service provider nagkaroon ng isang booking na 1,000 pesos na booking fee. E paano kung 5? E paano kung 3? Paano kung 8? Tama po. Ngayon, ganito po yan. Yan po ay total ng 2.7 million a month kung 90,000 a day. Imagine niyo po to. 2.7 million a month, pwedeng mag times 2 times 3, depende sa laki ng mga bookings. Pero with enough training sa bawat neopreneurs, with enough familiarization sa ating platform, nagtuturo po kami, nagtitraining kami sa mga talagang seryoso, sure po ako, there will be a time na mangyayari to. At hindi po malayong mangyari yan. Ang kagandahan po niyan, kung ikaw, ang neopreneur na nakapag-refer ng 300 na neopreneurs din, yan ang iuwi mo sa pamilya mo buwan-buwan na pwede pang lumaki. Ang maganda po dito, ang 2.7 million naman, kapag yan ay pinantayo mo ng bahay, pinambili mo ng kotse, pinambili mo ng additional mong business, kung mangyari yan sa'yo, napakagandang ano yan. At take note po sustainable po ang negosyo natin. Hindi po nawawala ang services industry. At kung sakasakaling mangyan ay lumaki pa, pwede nyo pa pong ipamana ang account ninyo sa mga anak ninyo at sa mga apo ninyo. Ayan po yun. Ngayon po, ang kagandahan po nito, sa 2.7 million a month na to, imaginein mo na lang kung yung mga utang mo sa credit card, kaya na bang bayaran yan. Tama po ba? Yung mga utang mo sa loan mo, mga kinampany loan mo na 5 years to pay. Tama. Yung asakyan mo na 5 years to pay mo, kaya mo na bang bayaran? Tama po ba? At ngayon, kung dati tinatakbuhan mo pa si Bombay, 'di ba? Ngayon si Bombay na hinahanap mo. Tama po ba? Ayun po 'yan. Kumbaga, napakagandang opportunity po. Okay? Next po, baka po matanong ninyo, ay may credit card din pala sila dito, may Mastercard. Hindi po 'yan Mastercard. Yan po ay yung ating indirect referral bonus. Or tinatawag po na organizational cash rebate bonus. Ayan po 'yan. Ngayon po, ang kagandahan po nito, pwede daw po kayong kumita ng 1,500 from neopreneur referral ng referral niya. Ayan yan. Kasi po, pag nag-refer ka ng neopreneur, meron kang 1,000. Lahat ng service provider nila, meron kang 1%. Pero yung na-refer, wala na. Tama po ba? Dito naman po yun papasok. Nakakuha niyo po? So, kumbaga, kaya po tayo merong 7 to 8 to earn. Actually, wala naman po talaga nito dati. Pero ang maganda po niyan, sinama natin para malaman ng bawat neopreneur na kasama namin sa advokasya nito na hindi kayo maiiwan. Lagi kayong meron. Ayan. Nakakuha po ba? Okay, so ganito po yan. Simple lang po, gamit ang Venn diagram example po natin. Alright? Ang kailangan, every time na nagre-refer ang na-refer mo, kailangan lang po 2 sila. Kahit hindi naman po sabay. Kahit po magkaibang araw, magkaibang buwan, pwede. Pag nag-refer ang ni-refer mo, basta 2, ayan, meron kang 1,500. Pag nag-refer yung ni-refer mo, ganun ulit, may 1,500 ka ulit. Pag nag-refer ulit, yung nag-refer, ayan, basta po 2, may 1,500 po kayo ulit.
Ngayon po, baka matanong ninyo, naku, baka ano yan ha, baka pyramiding yan. Alam niyo po, mukha po bang pyramid? May nakita po ba kayong pyramid dyan? Ngayon po ito yan, mukha nga pong cycle, di ba? Mukhang Venn diagram. Pero ito po siya. Ang pyramiding po, walang legal na papeles, walang opisina, walang produkto. Ayan po yun. At o walang serbisyo. Mga bagay po na meron tayo. Ayan po yan. Ngayon po, hindi rin po makikipag-partner sa atin ang TESDA kung hindi tayo legit. Mamaya papakita ko po sa inyo yung partnership natin with TESDA sa end po ng presentation. At hindi po magtitiwala sa atin ang mga LGUs o local government units na nagiging partner po natin sa pag-aabot ng serbisyo kung ito po illegal. Ayan po yan. Dahil may mga legal department po yan sila na nagsasala ng mga magiging partners po nila. Ayan po yon. The fact na ito po ay may opisina, di ba? Company owned pa, may permits, may napakagandang serbisyo at produkto na pinapakita. Ito po ay isang legitimate company. Nagkataon po na kaya po kami nagbibigay ng mga ganitong klaseng reward system kasi by request ng mga neopreneurs na halimbawa, nag-refer ako ng isa, dumami, naging 500. Paano naman yun? Ako nagsimula. Ito po ang sagot doon. Kumbaga po, hanggang dulo, meron po kayong rewards dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po dadami at lalaki ang AYS. Kaya bayad pa rin po kayo. Ayan, nakakuha po ba? Ayan po siya. Ngayon po, hindi po ito kagaya na nagbenta ka ng lupa isang beses lang komisyon. Dito hindi po. Pag tayo po ay nagkaroon ng isang neopreneur na referral, tandaan po ninyo, hindi lang po yung referral ang tignan nyo. Tignan nyo rin po yung opportunity na ipapasok nun at connections. Kaya po kayo binibigyan ng ganitong rewards na 1.5 dahil may value po yung pumapasok na connections and opportunities na lumalaki. Kaya talagang kailangan kang may reward. Nakakuha po ba? Yun po, ganun po namin tinitignan ang bawat neopreneur as valuable partners na kung saan hindi po namin ginamit ang connections ninyo for a one-time income. Kumbaga po, pag nanganganak yung connections, dumadami ang neopreneur, dumadami ang service providers, lahat po yon utang na loob po namin sa inyo. Kaya po merong ganitong way to earn. Ayan, nakuha po. Klaro po ba? Ayan siya. At syempre, lahat po ng sobra ay masama. Naniniwala po ba kayo doon? That's why, yung way to earn na yan, na 7th way to earn, ay merong safety limit. Ang safety limit po niyan ay 30,000 a day, 210 a week, at 900,000 a month. Para lahat po pantay-pantay. Walang nauna, walang nahuli. Ayan, nakakuha po. Ayun po yan. Alright? So ngayon, why do we build communities? Simple lang, naniniwala po kami sa shared prosperity. Dahil ang Pinoy may konsepto ng bayanihan, ayaw po namin na solohin itong napakagandang negosyong ito. Gusto po namin maraming makinabang. Sumunod, meron tayong community building focus through peer-to-peer incentives. Napakagandang disenyo po niyan para sa isang community-based business na nag-emphasize ng relationships at the same time growth. Sumunod po, tayo po ay nagkakaroon ng collaboration on each and every neopreneur. Kaya ang bilis po ng mga innovations natin dahil may mga neopreneur na concerned dahil ito ay one of their bread and butter. Ayan, marami pong ganyan. At syempre, paglago ng ating technology from ideas na binibigay ng mga neopreneurs natin, driving us continuous improvement. Ayan siya. Ang kagandahan po niya, naniwala kami na tayo po ay resilient against competition dahil po kapag meron tayong community, ay meron itong adaptable pagdating po sa challenges na nangyayari sa day-to-day. Ayan po yan. Alam niyo po, isang storya po dyan, ay yung storya nung lola ko nung naalala ko tong resilience ng business community. Alam niyo po, napatunayan na to mga pag-aaral at ng mga true to life examples. Share ko lang po ng mabilis. Ang lola ko ay nung nakilala ko siya, syempre nagkaisip ako nung nakilala ko na siya. Ang pulbo niya isa lang. Mula nung siya po ay kunin ni Lord, ako po ay tumanda na din, no? Ang pulbo niya isa lang, kulay pula. Alam niyo po kung ano yun? Pulbo po ng Avon. Ayan. Pulbo ng Avon. Bakit? Kasi, ang lola ko, nung panahon na kabataan niya, Avon member siya. Na-belong siya sa community ng Avon. At ang tawag po dyan, alam niyo po kung ano? Ang tawag po dyan, because part siya ng community ng Avon, meron siya tinatawag na customer loyalty.
Ayan po yan. Tama? Meron naman ibang tinatawag na customer satisfaction. Pero between customer satisfaction at customer loyalty, mas mabigat po ang customer loyalty. Ayan po yan. Nakakuha po ba natin? Ayan yun. Parang ganito lang po. Halimbawa, may jowa po kayo. Di ba? Kung papipiliin po kayo, well, pareho namang importante to. At dapat naman talagang parehong meron. Pero kung papipiliin ka ng isa, ano bang mas okay? Yung jowa mo na satisfied o yung jowa mo na loyal? Ayan. Tama? Siyempre, di ba? Maganda pareho. Pero kung papipili ka lang isa, siyempre gusto mo yung loyal. Sa customer side po, ganun din. Kumbaga, gusto natin na satisfied sila. Pero mas mabigat na mas gusto po natin na loyal din po sila. And one of which is building a community will help us to 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 know more people na may customer loyalty sa atin. Ayan po yun. Alright? Klaro po ba? Okay, at the same time po mga kaibigan, magkakaroon po ito ng viral potential. Ayan po siya. Okay, so patapos na po ang aking presentation. Explain ko po lang po ng konti ang added tech opportunities, mga kapatid. So dito po, pwede rin kayo mag-loading business sa loob ng ating dashboard at pwede kayo gumawa ng mga retailers. Pwede kayong mag-create ng accounts ng mga nagbebenta ng load at kumita ng 1% from it. At syempre, ang pinagmamalaki po namin bilang isang tech company, pwede rin po kayong sumama sa aming mga software developing projects. Ayan po yan. At pwede mag-refer ka ng kliyente na magpapagawa ng software, meron kang 10% na income. Ayan po yan. Ngayon, paano yan? Halimbawa po, may nagpagawa ng warehouse management system. So yan po ay 500,000. So meron kang 50,000 doon. May nagpagawa ng e-commerce or online shopping platform. Meron po kayong 30,000 doon kung 300,000 ang value. Ayan po siya. Ngayon po mga kapatid, gusto ko lang po ipakita niya. Medyo nadidigay-digay lang po tayo, no? Ano nga ba ang pinagkaiba ng AYS sa iba? Paano tayo makipag-deal with our competition? Alam niyo po, ang mga magiging competition natin dito ay itong apat na ito. May ibang booking app na pwedeng lumabas bigla. May ibang tech companies or freelance developers na kayang gumawa ng app. May ibang marketing companies na pwedeng magpagawa ng app sa ibang developer at meron na rin sila. At tech giants na pwedeng kopyahin ang ating platform. So pagdating po sa founder market fit, tayo po merong check mga kaibigan. Qualifications natin, 13 years of experience is really deep enough. Tama po, especially on a evolving tech industry na paganda ng paganda. Yung mga meron 20 years ago, obsolete na. Actually nga po yung mga languages 10 years ago, obsolete na. At ngayon po, maraming lumalabas na mga programming languages na kumbaga, yun na ang ginagamit ngayon sa standard ng industry ng technology. Ngayon, tayo po meron check sa own IT development. Own IT development team. Napaka-crucial po niyan. Dahil hindi po tayo under mercy ng ibang kumpanya o under mercy ng ibang mga tao. Gamit po ang ating sariling IT development team na gagawa po natin ng ating mga technological ideas ng firm. Ayan po yon. Ang maganda rin po dyan, tayo po ay nakapag-aral ng 3 taon sa industriya yung pinasok natin. Tayo po ay mayroong proven software track record, kagaya po nung pinarasan ko kasi kanina na company profile. At tayo po ay tech innovative. Ayan po yan. Ang maganda po dyan mga kapatid, pagdating sa branding, meron tayong growing social media presence with 6-digit followers sa Facebook. Meron tayong user-centric design, meron tayong advanced technology integration, clear value proposition, at strong brand identity. At habang ang iba ay konti lang ang check. Tama po ba? Ang maganda rin po dyan, pagdating po sa nationwide penetration and viral ability, tayo may strong community engagement. Yung ibang tech giants, sikat lang sila dito sa Metro Manila, pero sa ibang parts ng Pilipinas, on other key major cities, hindi pa ganun kalaki. And that is our blue ocean. Ayan po yan. Pagdating po sa strategic government partners, meron din po tayo. Meron din tayong precise data gathering. Explain ko lang po ng matindi to. Kasi ganito po yan. Ang precise data gathering ay isang klase ng paghahanap mo ng mga informations on a given area regarding our concept. Ano nga ba yung mga serbisyo at mga on-demand na
na mga trabaho ang pwedeng i-book. Halimbawa po, nagpunta tayo sa Vismin area. Ayan, bawat municipalities may kultura yan. Tama po ba? Kung magpapadala ako ng team on each and every municipalities or each and every region, maniwala po kayo, isang taon na hindi ko pa makukuha yung pinaka-quality data. Bakit? Dayo yung pinapunta ko eh. Tama po ba? Pero kung magkakaroon kami ng partner like you, nakikinig ngayon na lokal sa inyong area, na alam mo kung ano ang kulang, alam mo kung anong solusyon. Tama, alam mo kung anong mabibigay nating magandang serbisyo. Tama po ba? O edi maghating magkapatid na lang tayo sa income. Tama, pagtulungan na lang natin. Tama po ba? Naalala ko po itong isang story, nagpunta kami ng Cebu. Merong isang tao na gusto maglagay ng isang certain unique service. Ang tawag po, ladies and gentlemen, sa service na yon ay yung mananabtan. Sabi ko, ano yung mananabtan? Ay, yung mananabtan, ito yan. Pag may patay, may tagadasal sa patay, minsan umiiyak din. Parang sa Manila, yung mga crying ladies, mga ganon. Ay, hindi, mas malupit pa doon kasi nagdadasal din sila. Okay. Yun nga lang, marami naghahanap niyan dito. Ang hirap lang hanapin. Ano bang English ng mananabtan para mailagay ko sa app? O ito, good news, sabi namin. Bakit mo pa kailangang palitan ng pangalan, i-Englishin mo pa? Eh kung ano yung kultura, yun ang ilagay mong pangalan. Tama po ba? Para madaling hanapin. So alam niyo po, ang nakakatuwa po niyan, even that kind of unique services, meron tayo. And we also welcome unique services. Ano ho? Basta po legal, moral, ethical, at walang tinatapakang tao. Ayan po yan. Kung meron lang po kaming nade-deny hanggang ngayon, ayun po yung mga exorcist. Ano lang po yan, no? Masama lang po sa kwentuhan natin, no? Hindi lang po pwede ang exorcist dito kasi ang pangit naman na ma-brand tayo as exorcising app, di ba? Yun lang naman. Doon lang, ang dami ng mga gustong pumasok doon, pero sabi ko, ay, parang hindi kami para sa ganun. Ayun siya. Yun pa lang naman ang tinatanggihan natin na service. Pero basta yan, legal, moral, ethical, at wala tayong tinatapakan tao yung service na yan, pasok yan. Ayun siya. Kuha po. At ang kagandahan po niyan, syempre, tayo po ay may right timing on market penetration. Dahil pagkatapos ng pandemic, lahat ng tao naging digitally inclined. And next, tayo po ang pioneer ng incentivized tech community. Ayan po yan. Ang kagandahan naman po pagdating sa market leader, our platform is scalable and adaptable. Meron tayong community-generated content marketing which is very crucial na tayo lang po ang meron. Alam niyo po ibig sabihin yan? Once you became a neopreneur, become a neopreneur, ang kagandahan po ng mga kaserbisyo na, future kaserbisyo na nanonood po ngayon, is yung kasama po sa training, yung content creation training. Ayan, tuturuan po namin kayo on how to send the message ng mas maayos. At totoo po, pagdating sa content creation, pansin mo yung mga viral na nangyayari ngayon. Hindi naman klaro yung video, hindi naman galing sa DSLR. Pero viral. Tama po ba? Ibig sabihin, it's not about the quality of the video. It's not about the phone na ginamit mo. It's about the message. How you portray the message na nakarating dun sa tao. Ayan po yan. At alam nyo, ang plano po natin kung tayo ay nangangarap ng 100,000 bookings monthly to daily, mga kaibigan. Syempre, kailangan ma-empower namin kayo to create content. Tama po ba? Pictures man yan o videos. Tuturuan po namin kayo ng skill na yan kung paano. At ang kagandahan po nun, imagine kung meron tayong libu-libong mga neopreneurs na nagpo-post ng completed bookings na may sari-sariling hashtag na may kinalaman sa AYS. Alam niyo po, pag lagi kang relevant at napag-uusapan dahil napopost ka, hindi ka nalalaos. May marketing kang malaki. Tama po ba? At yan ang isa sa importansya ng community-based business. A community can push na hindi kayang i-push ng mga malalaking kumpanya. Ayan po yan. That's why we are very trying na makapag-build ng napakalaking community at naglalagay tayo ng prestigious rewards system para makapag-establish tayo ng mga seseryoso ng ating negosyo. Ayan po yan. Ngayon, ang maganda po niyan, meron din tayong own media team. Ayan. Meron tayong TESDA training and certification at entrepreneurial trainings and certification as well. Nagtuturo din po kami ng pagninegosyo dahil may kasamang negosyo ang pinag-uusapan nating platform. Ayan po yan. Next,
Ato, sustainability and longevity, this would be the last pagdating dito sa slide na to. Meron tayong own office building, meron tayong own technical school here in Manila, at meron tayong mga pina-partner na technical school sa ibang lugar. Meron tayong high demand for convenient service through recurring bookings, at meron tayong scalable platform. Kung mapansin nyo, ang pinakakalaban lang naman natin talaga, yung tech giants. Di ba? Pero ang tanong, kung itong mga tech giants na to ay kopyahin tayo, ang tanong, welcome ka ba dun? Yung mga current nga nila, hindi naman sila nag-invite ng partners. Tama po ba? Or affiliates. Tama? Ito po maganda. AYS gawang Pinoy para sa Pinoy. Alay sa Pinoy. Tama po ba? Ang sagot po, yes. Kumbaga, willing po namin hatiin yung kalahati ng profits namin para po sa inyong mga neopreneurs. Ayan po yan. Kumbaga, kung sa corporate side po, yung 50% na yun, napakalaki po niyan. At ang kagandahan po nun, makakaasa po kayo na as a tech company, yung foundational ng negosyo natin at sustainability at longevity po nito, maaasahan nyo po yan na magtutuloy-tuloy po yan. Ayun po siya. Ngayon po, ito po yung test the test the picture natin with Deputy Director General. At nung tayo po ay nag-contract signing with TESDA, ito po yung aking talk.